Mag-isa siyang tumanda sa tabing dagat. Walang naghihintay, walang nag-aalala, at walang umaalala. Hanggang isang araw, isang sugatang albatros ang napadpad sa kanyang dalampasigan. Inalagaan niya ito, hindi niya alam na ang ibong iyon pala ang maghahatid sa kanya patungo sa kabilang buhay. Tara, samahan niyo akong alamin ang kwento kung paano ang isang matandang iniwan ng mundo ay hindi iniwan ng langit. Sa dulo ng isang baybayin, doon sa lugar kung saan ang alon ay tila walang katapusang umiiyak, may isang matandang lalaki na halos nakalimutan na ng mundo. Ang pangalan niya ay Lolo Andres. Matagal nang pumanaw ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang mga kaibigan niya, isa-isa na ring nawala. May mga umalis, may mga naunang sumakabilang buhay, at may mga sadyang nakalimot na lang sa kanya. Ang tanging natira kay Lolo Andres ay isang lumang kubo na hinahampas ng hangin, isang bangkang halos hindi na magamit dahil sa kalumaan, at isang katahimikan na napakabigat sa dibdib. Araw-araw, ang ritual niya ay pareho lang. Pagkagising, lalabas siya ng kubo, dahan-dahang maglalakad papunta sa dalampasigan at uupo sa buhangin. Hindi para mangisda, hindi rin para mag-abang ng kung sino man. Nandoon siya para lang may makausap ang kanyang puso, kahit ang kausap niya lang ay ang malawak na karagatan. Sa bawat paghampas ng alon, parang naririnig niya ang mga alaala ng nakaraan, mga tawanan, mga pangarap, mga pangakong ngayon ay abo na lang. Isang umaga, habang nakaupo siya at nakatingin sa malayo, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng alon o ng hangin, isang mahinang tunog pero punong-puno ng takot at sakit. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang tunog at doon, sa may batuhan, nakita niya ito. Isang malaking albatros, ang hari ng karagatan, na nahuli sa isang abandonadong lambat ng mga mangingisda. Ang mga paa nito ay nakabuhol ng mahigpit. Ang isa nitong pakpak ay mukhang bali at sa itsura nito, halos wala na itong lakas para lumaban pa. Dahan-dahang lumuhod si Lolo Andres sa tabi ng ibon. Tinitigan niya ito sa mata at sa mga matang iyon, nakita niya ang sarili niyang kalungkutan. Ganyan din ang pakiramdam ng maiwan, mahina niyang bulong, na parang sa sarili niya sinasabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa katandaan, pero buong ingat niyang pinutol ang lambat na nakapulupot sa ibon. Binuhat niya ito at naramdaman niya ang bigat, hindi dahil sa timbang ng ibon, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na biglang napunta sa kanyang mga balikat. Pagdating sa loob ng kanyang maliit na kubo, maingat niyang ibinaba ang albatros. Ginamot niya ang bali nitong pakpak gamit ang mga halamang gamot na natutunan niya noong bata pa siya. Pagkatapos, binalot niya ang pakpak ng isang lumang tela. Isang piraso ng damit na dati pag-aari ng kanyang yumaong asawa. Kahit kapos na siya sa pagkain, hinatian niya ang ibon. Ang kaunting kanin at isda na para sana sa kanya, ibinigay niya sa panibago niyang kasama. Araw-araw, habang ginagamot at pinapakain ng albatros, kinakausap niya ito. Alam mo, sabi niya isang hapon, kung pwede lang sana, may nag-alaga rin sa akin noong ako naman ang nasugatan ng buhay, noong ako ang naiwang mag-isa. Habang unti-unting gumagaling ang ibon, unti-unti ring gumagaan ang bigat sa dibdib ng matanda. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon siyang inaalagaan, mayroon siyang hinihintay paggising sa umaga. Ang katahimikan ng kubo ay napalitan ng mahinang tunog ng ibon, isang paalala na hindi na siya lubos na nag-iisa. Pero alam ni Lolo Andres na lahat ng bagay ay may katapusan. Dumating ang araw na tuluyan ng gumaling ang pakpak ng albatros. Kaya na nitong lumipad, kaya na nitong bumalik sa kanyang tahanan, ang malawak na kalangitan. Mabigat man sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magpaalam. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kubo. Sige na, bulong niya, malaya ka na. Ikinampay ng albatros ang kanyang malalaking pakpak at lumipad ito paitaas. Pero bago ito tuluyang maglaho sa abot tanaw, bumalik ito. Lumipad ito paikot sa ibabaw ng kubo
at pagkatapos ay bumaba at tumingin ng diretso kay Lolo Andres. Isang tingin na matagal, malalim at parang nangangako, isang pangakong babalik ito. At pagkatapos, tuluyan na itong lumipad palayo. Malungkot si Lolo Andres, pero may kaunting saya sa kanyang puso. Kinabukasan, nagising siya sa isang pamilyar na tunog, isang katok sa bubong ng kanyang kubo. Nang sumilip siya sa labas, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang albatros, ang albatros na inalagaan niya, at may dala itong sariwang isda sa kanyang tuka. Dahan-dahan itong bumaba at iniwan ang isda sa may pintuan. Hindi napigilan ni Lolo Andres na mapaiyak. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat at saya. Mula noon, naging pang-araw-araw na ang pagbisita ng albatros. Araw-araw, nagdadala ito ng pagkain para sa kanya. Kapag ramdam ni Lolo Andres na nanghihina ang kanyang katawan, andyan ang ibon, nakatayo sa bintana, tila nagbabantay. Kapag ang mundo ay masyadong tahimik, may huni siyang naririnig mula sa bubong, isang kantang para lang sa kanya. Minsan pa nga, may kasama itong ibang mga ibon, na para bang ipinapakilala niya si Lolo Andres sa kanyang mga kaibigan. Para bang sinasabi ng mga ito, hindi ka nag-iisa, kilala ka ng langit. Lumipas ang mga buwan at mas lalong humina si Lolo Andres. Dumating ang araw na hirap na siyang tumayo. Masakit na ang kanyang dibdib at mabigat na ang bawat paghinga. Pero kahit ganoon, sa bawat umaga hindi pumapalya ang albatros. Nandun ito sa bintana, tapat na nag-aabang, tila isang tapat na bantay. Isang gabi, habang nakahiga at hirap ng huminga, tiningnan niya ang ibon sa bintana at bumulong siya ng mahina, "Salamat, salamat dahil hindi mo ako iniwan." Kinabukasan, hindi na bumukas ang pinto ng kubo. Ang mga kapitbahay na napadaan ay nagtaka kaya't sinilip nila. At doon, natagpuan nila si Lolo Andres na payapang nakahiga, pumanaw na. May bakas ng luha sa kanyang pisngi, pero mayroon ding isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sa bubong ng kubo, isang albatros ang walang tigil na sumisigaw. Hindi na ito isang huni, kundi isang malakas na iyak ng pagluluksa. At habang sumisigaw ito isa-isa, dumating ang marami pang mga ibon. Pumuno sila sa kalangitan sa itaas ng munting kubo. Hindi sila lumipad agad. Para silang naghihintay, nagbabantay, at nang ilabas na ang katawan ng matanda mula sa kubo, sabay-sabay silang umangat sa himpapawid, lumipad paikot na tila may inihatid silang isang kaluluwa pabalik sa langit. Ang dagat, na laging maingay sa unang pagkakataon, ay naging tahimik. May mga taong pumanaw na walang taong nagluksa para sa kanila. Pero may mga nilalang na hindi kailanman nakakalimot sa kabutihang ipinakita sa kanila. Ang kabutihang ibinibigay natin sa gitna ng sarili nating kalungkutan at sakit ay mas banal pa kaysa sa anumang dasal. Dahil minsan, ang huling magmahal at mag-alaga sa atin ay hindi tao. Sila ang mga nilalang na tinulungan natin noong sila naman ang nangangailangan. Kung darating man ang araw na maramdaman mong nag-iisa ka na sa mundo, naniniwala ka ba na ang kabutihang ginawa mo, gaano man kaliit, ang siya ring sasama at gagabay sa'yo hanggang sa iyong huling hininga? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa marami pang mga kwentong magbibigay inspirasyon sa atin. Hanggang sa muli.